Ayon sa Romans chapter 13 verse 1, everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. May mga misconception sa verse na ito na sabi ng iba na kahit demonyo yung leader o kasing sama ni Hitler, Nero Caesar, Kim Jong-un o gaya ng Parao ay dapat daw sumunod dahil daw walang pamahalaan na hindi galing sa Diyos. Yes, totoo po yun na dapat tayo magpasakop o sumunod sa governing authorities. The Bible is crystal clear. Pero hindi tinuturo ng Biblia ang blind obedience kundi submission. Basahin po mabuti yung verse. Ang sabi sa verse na dyan, submit, hindi blind obedience. So ano pagkakaiba nila? Well, submission is the attitude of the heart while obedience is following instructions or commands. Since submission tells about our attitude, meaning pinapakita ng submission ay trust or respect natin bilang Kristiyano sa authorities. At ang obedience ay we should obey the law o constitution na itinakda ng batas. Dahil ang sinasabi ni Apostol Paul ay submit, hindi blind obedience. Meaning, respect and trust ang magandang halimbawa na sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya ang sinasabi ni Paul sa Romans chapter 13 ay respect and trust the authorities. Bakit? Kasi walang bagay na pamahalaan na hindi galing sa Diyos. Ang pagrespeto at pagtiwala sa authority ay pagpapakita ng ating faith mismo sa Diyos na siyang nagtatag ng authority na umiiral. God is in control kaya dapat tayo magtiwala at irespeto ang mga nakaupo. This is exactly what Romans 13 says. But not blind obedience na kahit mali na ang batas ng gobyerno ay susunod ka pa rin. Pwede kang hindi naman sumunod in the nice way. Ngayon, meron ba sa Bible na nag-submit sa authorities pero hindi nag-obey? Meron. Gaya ng ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego na matatagpuan natin sa aklat ni Daniel chapter 3. Ayon sa verse, inutos ng hari na sambahin ang kanyang rebulto. Ang sino mang hindi sumamba sa kanyang rebulto ay itatapon sa pugon. Ngayon, sa verse 16 to 18 kung saan sinabi nila kay Haring Nabukadnezar na hindi sila yuyuko sa gintong imaheng pinagawa niya. At sa verse 24 to 25 kung saan makikita natin kung paano sila iniligtas ng Diyos. Kaya mas sinunod ng 3 Hebreo ang 10 utos ng Diyos na huwag sasamba sa ibang Diyos o yuyukod sa rebulto kontra sa utos ng hari ng Babylonia na sambahin daw ang rebulto niya. Sa pagkakataong ito, mas pinili ng 3 Hebreo na sumunod sa Diyos kaysa sa utos ng tao. Kaya pwede ka namang hindi sumunod sa batas kung ang batas ay labag sa utos ng Diyos. Kaya kung ang sinasabi ng governing authorities ay mali, lalo na kung ito ay labag sa utos ng Diyos, mag-disobey with respect, with submission. Ngayon, pasok tayo sa salitang respect. Wala po tayong narinig sa 3 Hebreo na bastos na pananalita na gaya ng bangag ang hari o siraulo ka Haring Nabukadnezar o salitang mga walang respeto sa hari. Wala po kayo maririnig na ganun. Ano ang sinabi ng 3? Simpleng pumayag lang sila na tanggapin ang parusa ng tahimik at nagtiwala lang sila sa Diyos na sila ililigtas. Ngayon, tayo mga Kristiyano, ang utos lang ng Diyos sa atin ay magpasakop o irespeto ang nakaupo sa governing authorities na gaya ng presidente, vice-presidente, senador at mga kongresista. As long na tama ang batas, as long na hindi kontra sa utos ng Biblia, sumunod tayo sa batas, maging law-abiding citizen po tayo. Pero yung Kristiyano ka, magsalita ka ng laban sa presidente, sabihin mong bangag ang presidente. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Or adik ang presidente o susumpain mo yung presidente, ay isang kawalan ng respeto at pagpapakita na hindi ka Kristiyano kung ito'y manggagaling mismo sa pananalita mo o sa mga post mo sa social media. Kaya bilang Kristiyano, tigilan na po natin ito. Huwag na tayong gumaya sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Remember, Kristiyano ka, born again ka. Kaya ang big idea dito ay
Respeto sa nakaupo ang sinasabi po ng Biblia, hindi blind obedience kahit na mali.